Good day everyone! Ipagpatuloy po natin ang kwento ni Joseph. Nasa kay Potiphar na po tayo. At habang nasa kay Potiphar na po si Joseph ay ginabayan po si Joseph ng Panginoon. At nakita yun ni Potiphar na ginagabayan si Joseph ng Panginoon. Ang lahat po ay pinagpala po lahat ng kanyang ginagawa. Kaya po ginawa ni Potiphar si Joseph na sarili niyang alipin. Pinagkatiwala po ni Potiphar ang kanyang mga ari-arian at pamamahala sa palasyo. At ang lahat po ng ginagawa ni Joseph ay binasbasan po ng Panginoon at nagtagumpay po ang lahat. Yun nga lang po ay mayroong trials, may temptation po ang kanyang asawa ni Potiphar. Kasi po si Joseph ay isang handsome boy. Mugwapo po siya at talaga pong handsome. Then, nabighanin itong babae. Sabi ng babae kay Joseph, sipingan mo ako. Pero sabi ni Joseph, hindi ko yan magagawa dahil napakabait ng asawa mo sa akin. Pinagkatiwalaan na sa akin ang palasyo. Ako ang namamahala ng palasyo at ang iyong ari-arian. Hindi ko magagawa yan dahil may tiwala sa akin ang iyong asawa at hindi ko kayang sirain. At isa pa, ayaw kong magkasala sa Panginoon. At yun po, hindi po nagtagumpay yung babae. Kaya po, isang araw, pumasok po si Joseph sa bahay para po magtrabaho at nagkataon po na wala pong tao doon, maliban po doon sa babae. Lumapit po ang babae kay Joseph at sinabi ng babae ulit na sipingan mo ako. At tumanggi si Joseph at ayaw niya po talaga siya sipingan dahil ayaw po niya magkasala sa Panginoon. Tumakbo po si Joseph palabas. Yun nga lang po ay may balabal that time si Joseph at nahawakan iyon ng babae at nakuha ng babae ang balabal niya. Nung matanaw na ng babae na nasa labas na si Joseph, ay sumigaw ito at naglabasan ng mga alipin. At sinabi niya sa mga alipin niya ay, tingnan ninyo, dinalhan tayo rito ng aking asawa ng isang Hebreo para hamakin tayo. Alam mo ba na pumasok si Joseph sa kwarto ko para ako ay samantalahan. Sabi gano'n, no? Then, tinago niya po yung balabal. Nung pag-uwi ni Potiphar ay sinabi niya po yung maling kwento, no? Sinabi niya na si Joseph pumasok sa kwarto para paghalayan siya, pero sumigaw siya kaya nanakbo si Joseph palabas. Dahil nagalit po si Potiphar kay Joseph, kaya po yun ang naging dahilan kung bakit si Joseph napunta sa kulungan. Pinakulong po siya ni Potiphar sa sumbong na kasinungalingan ng kanyang asawa. Then, doon naman po sa bilangguan ay sinamaan pa rin po siya ng Panginoon. Ginabayan po siya at ang lahat po ng kanyang ginagawa ay maayos po at nagtatagumpay at pinagpapala po. Nakita po yun ng tagapamahala ng mga nabilanggo doon. Kaya ginawa si Joseph na siya yung mamamahala sa mga nabilanggo at sa mga gawain doon. Tapos po yun, isang araw din po ay nagkasala po yung dalawang opisyal ng hari. Yung isang panadero at isang tagasilbi ng alak. Tapos pinakulong po sila ng hari doon sa kulungan kung nasaan si Joseph. Tapos po isang gabi noon ay nanaginip po yung dalawa. Magkaiba po ang kanilang panaginip at magkaiba din po ang kahulugan nila. Tapos kinaumagahan, pumasok po si Joseph at nakita po niya na malupay pa yung dalawa. Tinanong po ni Joseph ang dalawa, bakit kayo malungkot? Sumagot ang dalawa, nanaginip kami at magkaiba ang kahulugan at magkaiba ang panaginip pero hindi namin alam ang kahulugan. Tapos sinabi ni Joseph, ang Diyos ang nagbibigay ng kahulugan ng mga panaginip nyo. Kaya, sinabi ng tagapagsilbi ng alak ang kanyang panaginip.
Sabi niya, may isang punong ubas sa aking harapan. Ito'y may 3 sanga at tumubo ito, namulaklak at nahinog ang mga bunga. Nakahawak daw ako sa saro ng paraon at pumitas ng ubas at piniga ko agad sa saro at ibinigay ko agad sa hari. Sabi ni Joseph, ito ang kahulugan ng iyong panaginip. Ang 3 sanga ay kahulugan 3 araw. Hindi matatapos ang araw, palalabasin ka ng paraon sa bilangguan at pababalikin ka sa trabaho mo bilang tagapagsilbi ng alak. Kapag nasa mabuti ka ng kalagayan, bilang pagpapakita ng kabutihan sa akin, banggitin mo rin ako sa paraon para matulungan mo ako makalabas sa bilangguan. Nang marinig ng panidero na maganda ang kahulugan ng panaginip ng tagapagsilbi ng alak, isinalaysay din ng panadero ang kanyang panaginip kay Joseph. Nanaginip din ako, may dala ako sa ulo ko na 3 kain na mga laman tinapay. Ang ibabaw ng kain ay may laman na iba't ibang uri ng tinapay para sa paraon. Pero tinuka ito ng mga ibon. Sinabi ni Joseph, ito ang kahulugan ng panaginip mo. 3 kaing ay nangahulugan 3 araw. At hindi matapos ang 3 araw, ikaw ay palalabasin sa bilangguan. Pero ipapapatay ka ng hari. Ang bangkay mo ibibitin sa kahoy at tuktukain ng mga ibon. Dumating nga ang 3 araw na ito ay kaarawan ng hari. Naghanda ang hari para sa kanyang mga opisyal. Tapos pinalabas niya yung dalawang opisyal niya sa bilangguan. Yung isa sa tagapagsilbi ng alak at yung isa ay panadero. Yung isang tagapagsilbi ng alak ay pinabalik niya sa trabaho. Nagtrabaho siya ulit. Pero yung panadero ay pinapatay niya at ibinitin sa kahoy ang bangkay niya. Kaya yun, tinuka ng mga ibon. Ang lahat ng yun ay nagkatotoo. Lahat ng sinabi ni Joseph, after 3 days ay nangyari. But nakakasad kasi after nun, hindi siya naalala ng tagapagsilbi ng alak. Diba? Hindi naalala. Sa ating buhay din, minsan naranasan din natin yan, diba? Na minsan pag meron tayong mga taong tinutulungan, tapos umaangat na sila sa buhay, tapos ikaw yung nangangailangan na hihingi ng tulong, ay hindi ka nila agad-agad matulungan, di ba? Nalulungkot tayo, tapos nag-iisip na tayo ng negative. Bakit kaya? Tumaas lang, gumanda lang buhay, kinalimutan na ako. Di ba? Kailangan nating maunawaan. Baka may mga dahilan, baka hindi pa oras na tulungan tayo. Hindi pa oras para ibalik sa atin ang ating naitulong sa kanila, no? Tulad ng tagapagsilbi ng alak. Paano niya sasabihin sa paraon na si Joseph ang nagsabi sa akin ng panaginip na ganito kung hindi pa naman nananaginip si paraon, di ba? Hindi pa oras. Kaya yun ang dahilan kung bakit hindi pa natulungan si Joseph ng tagapagsilbi ng alak. After 2 years pa po, no? After 2 years, nanaginip yung paraon, yung hari. After 2 years. Thank you po. Thank you po. Sa next video pa natin i-continue ang karugtong po.